Meron na tayong maikling panayam gagawin sa makibalita tayo sa pinakahuling bukod sa Sinulog Festival ay inabangan pa rin siyempre yung pong development ng search and rescue operation niya po sa gumuhong bundok ng basura sa barangay Binaliw, Cebu City. Nasa ating niya si Councilor Dave Tumulak. Oy, Councilor Dave, kumusta ka na? Si Orly Tinidad dito sa DCWB, GMA, Metro Manila. Konsehal. Yeah, Sir Early. Good morning. Pete Senior. Oo nga, Pete Senyor. Pete Senior. Bago ko kumustahin yung Sinulog Festival ngayong umagang ito, alam po ngayon yung main activity, yung Mardi Gras, yung street dancing. Tama ba, Konsehal? Yes po, yes po. Kumusta yung search and rescue operation? Ilan na lang ho yung hinahanap at ilan na ho yung Wala na po. bilang? Tapos na po lahat. Nakuha na natin lahat yung 36 bodies who are declared missing by the company, yung Prime Solutions. And then kaninang mga 5:41 a.m. nakita na yung last body sa ating mga rescuers. At saka timing na Fiesta Senior, natapos na agad. Yung mga na-missing natin, nakita na natin lahat. Ba, tama-tama pala ang tawag ko. Magaling ka rin tumiming. Talaga may dugong newsman ka pa rin, ha, Consel Dave. Parang alam mo pa rin yung flash report, ha? Pa-flash ko mamaya yan. Ano yung huling ano? Ano yung huling na-recover? Bata, matanda, babae, lalaki? Ano yun? Lalaki. Lahat itong 36 dead bodies ay mga empleyado ng Prime Solutions at saka itong 4 na subcontractors nila. Nahanap na natin lahat. No? Nahanap na natin lahat. Hindi at saka, pala... dahil sa tulong sa aso. Tulong sa aso. Oo, yung aso na tumulong sa yun ang naging malaking tulong para matuntun lahat ng ito. Yes po. Mga K9 unit. Yes, mga K9 po. Galing pang Iloilo. Very good, ha. Okay, Konsehal, buti binanggit nyo kasi akala nung iba, naalala kasi pag may ganyang mga insidente, naalala dito sa Payatas, biktima doon yung mga residente, yung mga nakatira doon. Yan, hindi yung mga residente, walang nakatira sa landfill at yung mga yan, empleyado. Sila nag-aayos ng tinatambak na basura dyan. Tama ba yun, Konsehal? Yes po, nasa loob po siya ito sa compound, sa 7-hectare compound ng Prime Waste Solutions. At saka lahat ng mga empleyado to kasi ito ay sorting area. At saka may mga conveyors nito para sa sorting, recycling, at saka opisina ng HR, clinic, at saka canteen. Alright. Ang mga huling nagsagawa o nandiyan para sa search and rescue operation, mas mga siguro pakibanggit natin, Konsehal, meron yata mga BFP pa rin. Mga tauhan ng BFP nandiyan, ano po? Yes po, nandito po. Tumutulong sa atin yung BFP, AFP, PNP, lahat ng mga LGUs dito sa Cebu nagtulong-tulong. Nagpapadala rin ng mga rescue teams nila. At saka yung Davao, nandito yung Davao. Dumating yung Davao at saka yung Dumaguete at saka yung Atlas Mining, dalawang mining dito, tumutulong din. At saka yung mga civilian volunteers natin sa Red Cross, tumutulong din. Kasi araw-araw, paiba-iba yung mga duty. Kailangan tag 2 hours lang sila and then papalit naman yung ibang mga rescuers kasi dahil doon sa baho mismo, doon sa landfill. Bilib may ako health dyan. hazard na. Bilib ako, Konsehal, sa ginawang yan. Kasi parang hindi lahat ay pinapalad na lahat ng missing ay nakikita pag ganyang insidente. Meron kasing 5, after 5, 6, o after 7 days, tigil na yung operasyon, marami pang missing. Pero yung pangyayari yan, ang dami nagtulong-tulong para lahat ay ma-retrieve o ma-recover, Konsehal. Yes po. If I'm not mistaken, mga 10 days na ngayon. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 7, 8, 9, 10. 10 days. Hindi talaga tumigil. Wala kayong sinusunod na after several days, ganito na lang. Wala. Talagang hinahanap pa rin, ano? Good. Dahil dito sa mayor namin, sabi niya, non-stop, 24 hours. So 24 hours po yung rescue operations. Kaya nga, yung mga ibang victims na retrieve natin, mga 1:00 na madaling araw, yung iba 10:00 ng gabi, yung iba 3:00, 4:00 ng madaling araw. Kaya nga, tuloy-tuloy yun, yung mga rescue operations natin. So nakuha din natin in 10 days.
Okay. Alam natin na bagamat nakuha ho na lahat ang hinahanap, mabigat pa rin ito sa pamilya po nitong mga biktima pong ito. Ano ho ang plano pala ng local government sa mga biktima po, itong 36 na natabunan po? Yes, una, may tumutulong din sa atin dito yung DSWD at saka yung ibang mga private companies tumutulong din sa kanila. At saka yung LGUs tutulong din. Kasi dito sa Cebu City, 16. 16 yung Cebu City. At saka yung ibang mga employees galing sa mga municipalities of Consolacion, municipalities of Balamban, and one from Lapu-Lapu City. Okay. Panghuli na lang siguro, Konsehal. Mukhang nakikita nyo ba na pagkatapos ito, ang susunod na pagtutunan ng LGU ay ang investigasyon sa pangyayaring yan at posibleng pananagutan o dapat na gawin sa landfill, Konsehal? Yan po. Yung DNR, nag-investigate sila kasi ongoing yung investigation sa DNR. Pagkatapos nito, papasok din yung mga law enforcement agencies. Kung ano talaga ang nangyayari. So sa ngayon, happy kami. Nakita yung lahat ng mga bodies kasi hindi namin kaya na nag-ongoing yung rescue operations natin. Nandun din yung family 2 meters away. Naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay. So kaya ngayon, focus muna kami dito. And then we will let the DNR and then the other law enforcement agencies to conduct their own investigation. Alright. Well, bukod sa pagpapasalamat sa mga nasa likod ng search and rescue operation dyan sa Barangay Binaliw, Konsehal, pakibot na rin po siyempre atin din pong pakikiramay dun sa mga naulila po nitong mga empleyado. Empleyado itong mga ito, nitong Binaliw lang. Yes, lahat. Itong Yes, mga lahat, mga empleyadong empleyado ito. At makikibalita uli siguro kami. Officially natapos ito 5:41 kanina umaga. Yes po, 5:41 natapos. Nung makita yung huling lalaki na tabunan. Anyway, Konsehal Pid Senior, and dagang salamat. Maraming salamat. Thank you. Focus na rin kami dito sa Sinulog. Ako rin yung nagdadala ng Sinulog dito. Oo nga, actually sabi nga ni Kaloy, after nito, tatawag ko mamaya uli sa'yo para para naman sa Sinulog. Lalo na yung mga update kung ilan ba yung participating tribes dyan sa street dancing competition. Dito po, meron tayong 40. Wow, ang dami naman. Competing 40 and then 36 yung competing contingent. Okay. And then we have 41 floats. We have Higantes, Puppeteers, yung brass band, kasama din doon. Mga brass band, kasama din doon sa parade. So approximately estimated time na matapos tayo 7 p.m. Kailangan matapos tayo 7 p.m. 40 tribes, 40 plus. Imagine mo yun. Konsehal, maraming salamat. Makikibalita uli kami dyan. Salamat po and pakisama na sa salamat po, Sir Orly. Thank you, Senior. Thank you. Pid Senior, Konsehal. Okay. Si Councilor Okay, Dave Tumulak, mga kapuso ng Cebu City, ang inyo pong napakinggan.